magulo, minsan slow sa isang araw. Pero minsan naman, sobrang busy sa gawaing bahay. Minsan paulit-ulit. My oh my, we both look so fly like sweet. Hi sis! Magluluto ako ngayon ng pinaksiw na bilong-bilong. Sagot ninyo, awit! Pagbabalikan ang Marshall! Shout! Nationwide, visit Facebook page, Some Youth on the Go. Ito yung pinaksiw na bilong-bilong. Ginakita ko hindi niya talaga. Thumbs up daw. Sarap! One year ago, I decided to take on 2 full-time roles. Isang buong araw na pagiging housewife at full-time na content creator. Hindi siya madali, pero sobrang dami kong natutunan at learning pa din. Hi sis! Welcome sa channel ko. I'm Janlyn Arais and this is my journey as a not so new content creator na housewife din. Yes, I stay at home, no kids yet, and ngayon ko lang talaga tinutukan ang content creation. Pero I'm learning, growing, and enjoying every step. So if you're like me, baguhan pa lang, o kahit medyo matagal na, or thinking of starting, this vlog is for you. I usually wake up around 8:30 ng umaga. Ang una kong priority ay ang bahay. Maglaba at ito nga ang magluto, maglinis at mag-organize ng mga gamit. Pero minsan, napagsasabay ko na din ang pagbablog habang gumagawa ng house chores. Hindi perfect ang routine ko. Minsan magulo, minsan slow, pero I'm learning na productivity doesn't always mean madaming nagawa. Minsan, it just means consistent ka. Being a housewife is still part of who I am. Sa umaga pagising ko, I make sure maayos ang bahay kahit simpleng linis or luto lang. I try to prepare meals for me and my husband. Cooking is one of the things I also want to share here sa channel. Simple, masarap, budget-friendly. Sabi nga nila, ang kusina ang puso ng bahay. At dito rin ako unang natutong mag-create ng content. Food videos muna. Cooking tips, kaya kung mahilig ka magluto, pwede mo na yang gawing content. Thank you nga pala kay YouTube as my teacher. Hahaha. Bilang full-time housewife at content creator, sinisingit ko talaga sa routine ko ang pag-stretching o pag-exercise. Kahit saglit lang, para maboost ang energy at makapag-start ng araw na mas ganado. Kasi 'di ba, kailangan din natin ng time para sa sarili bago harapin ang buong listahan ng gawaing bahay. Isa sa pinakamalaking struggle ko talaga ay time at energy management. May mga araw na parang kulang ang 24 hours.
Minsan, ang gulo ng bahay kasi nakatutok ako sa filming o editing. Minsan naman, sobrang busy sa gawaing bahay na halos wala na akong oras gumawa ng content. Nakaka-frustrate minsan, pero natutunan ko na hindi ko kailangang maging perfect palagi. Kailangan ko ring matutong magpahinga at mag-adjust kapag kailangan. Maglalaba na muna ako dahil para walang masyadong maipon na labahin. Naglalaba ako guys tuwing Monday tapos Friday. 2 beses sa isang linggo ako naglalaba guys. Para hindi ako matambakan ng labahin. Kasi minsan kapag halimbawa 1 week, ay isang beses na ako sa isang linggo maglalaba. Ang dami kong nalalabhan, natatambakan ako guys. Pagka ganun, masakit sa likod. Mano-mano lang kasi ako naglalaba. Hindi ako gumagamit ng washing machine. Pag naglalaba ako guys, ako yung naglalaba, ako yung nagkukusot. Tapos yung husband ko naman, yung nagsasampay. To be honest, hindi madali nung una. Sobrang awkward magsalita sa camera. At hanggang ngayon, ganun pa din ang nararamdaman ko. Lalo na pag matagal akong di nakapag-vlog. Minsan paulit-ulit. Minsan sablay ang lighting or blurs lahat. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang magkamali. Ang mahalaga ay started. Hindi rin kailangang sabay-sabay. Hindi rin kailangang perfect ang unang post mo. Just start, then adjust habang natututo. Pero kahit maraming challenge, ang dami ko ring na-realize na magagandang bagay. Isa na rito ang fulfillment na nararamdaman ko sa parehong roles. Ang sarap ng feeling kapag may nakaka-relate sa content na ginawa mo. Tapos pagtingin mo sa bahay mo, maayos at may personal touch. Na-realize ko rin na ang pagiging housewife ay nagbibigay sa akin ng sense of grounding, parang may solid akong base para mas nakafocus ako sa creativity ko as a content creator. Minsan naisip ko, sino ba naman ako para mag-share? Pero na-realize ko, may tao out there who needs to hear from someone like you. Hindi kailangan perfect. Kailangan lang totoo. And if you're a housewife like me, wala pang kids, minsan parang feeling mo invisible ka. Pero content creation gave me back my voice. If you're just starting, go at your own pace. Learn, grow, but most of all, enjoy the process. Being a new content creator is scary, yes, pero mas exciting. Hindi mo kailangang maging viral agad. Just show up, be real, and stay consistent. At kung wala pa din kayong kids like me, hindi ka kulang. You still matter. Your story still matters. Kapag natapos na ang mga household tasks, switch agad ako sa content creator mode. May mga oras talaga na naka-assign lang for brainstorming, filming, o pag-i-edit ng videos. Para akong may 2 shift sa isang araw. Pero minsan, nasasabay ko na din ang house chores sa pag-filming. It takes discipline and structure. Pero malaking tulong sa akin ang pagkakaroon ng routine. Hindi man perfect palagi, at least may sistema. Hi sis! Kakatapos ko lang maglaba at ito, nagme-merienda muna ako ng cheese loaf bread na in-order ko sa kaibigan ko. Ano siya sis? Sugar free siya. Kaya kung nagki-keto diet ka sis o kaya diabetic ka or bawal ka sa sugar, bagay na bagay sa'yo to sis.
Para masarap din siyang partneran ng kape, kaso baka hindi ako makatulog mamaya. Baka mahirapan akong matulog. Okay na to. Hindi ko nakakapehan. Thank you for watching. If you're new here, please like and subscribe. This is just the beginning of our journey. See you in the next vlog. Keep creating, keep dreaming.